Magandang tanghali po sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagdalaw ng ating kapatid na si Ninang Benconsejo Enciso dito sa Burgos para bigyan natin siya ng salita ng Diyos na kanyang paninilay-nilayan upang maalala niya ang pagpapahalaga sa kanya ng Diyos na binigyan siya ng buhay sa edad na 90 years old. Ngayon po, ang babasahin ko po ayon sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Sabi po dito, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Ito po ay panawagan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na kung saan ang bawat isa sa atin na mga nangapapagal at nangabibigatang lubha ay kanyang inaanyayahan upang makaranas tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Sa totoo lang po, maging tayo man ay may pang-araw-araw na mga suliranin, mga problema na palagi nating palagi nating iniisip at pinagkakaabalahan na kumbaga ang ating utak ay nababalisa at kung ano-ano na ang iniisip natin. Pero sa panyalan ng ating dakilang Panginoon na mga nangapapagal at nangabibigatang lubha, bibigyan niya tayo ng kapahingahan na kung saan pagninilay-nilayan natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na sa totoo lang, sa edad na 90, kumbaga marami na ring sakripisyo ang dinanas. Dahil naranasan niya na maging sekretarya, aktibo sa lunduyan, maging tresurera, at kung ano-ano pa man. Pero po, dahil nga sa gulang niya, na naging masipag siya sa paglilingkod sa Diyos, tunay nga po na kinakailangan pahalagahan din ng bawat isa sa atin na siya'y umabot sa edad na 90 sa oras na ito. Kaya po, bilang tayo ay magkakapatid, tayo ay mga dadalahan ng pasanin na kung saan ang Ebanghelyo ay inahatid sa lugar na ito para may parating sa ating kapatid na nakahiga na lang, na kumbaga wala po siyang inaasahan maliban sa kanyang mga sumusuporta sa kanya at nakapaligid sa kanya. Pero higit sa lahat, ang pagkalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ipahahatid natin sa kanya upang kanyang pagnilay-nilayan, upang bigyang halaga at maranasan niya ang kapahingahan ng kanyang mga kaisipan at lalong-lalo na yung pag-aalala niya sa mga bagay-bagay na kung saan mula nung siya ay magkamalay hanggang sa oras na ito, marami din siyang iniisip. Katulad din po natin na nasa bata ang kalagayan. Kaya po sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kinakailangan po, pasanin natin ang pamatok na ibinibigay ng ating dakilang Panginoon. Wala pong iba yung kanyang mga kautusan. Dati, ang kautusan ay binubuo ng 10 utos na nababahagi sa dalawa na sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, lakas, kaluluwa, at ibigin mo naman ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili, na pag pinagsama-sama natin, ito ay nabubuo sa isang salita, walang iba, ang pag-ibig. Ito po yung pamatok na kung saan kinakailangan po umiral sa ating puso ang pag-iibigan.
na kung paano ang Ama, dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, ay sinugo niya ang kanyang buktong na anak upang maging alay, maging isang handog para sa pagkakasala ng bawat isa sa atin. Kaya naman po dapat mag-ibigan din naman tayo. At sinasabi dito, mag-aral kayo sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga palatuntunan, mga kautusan, mga tagubilin, at mga ibanghilyo na palagi nating napapakinggan sa bawat araw ng ating pagdako sa mga simbahan. Sapagkat ang Panginoong Diyos po ay sabi niya, ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Hinahanap niya po yung mga taong nagpapahalaga sa Kanya, yung mga taong tumatawag sa Kanya, yung mga taong umaasa sa Kanya, at yung mga taong higit na inaasahan siya, hindi lang sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kundi sa buhay na darating, na walang iba, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, ang Ebanghelyo ay napakahalaga sa bawat isa sa atin, sapagkat doon natin masusumpungan ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa, na kung saan para siyang taga-repair ng ating mga magulong kaisipan, ng ating mga pagkakasala, ng ating mga pag-alala, pagkabalisa, at kung ano-ano pa man umiiral sa ating mga puso, sa ating pag-iisip. I-repair po yan ng Ebanghelyo. Sa oras na tanggapin natin si Kristo sa ating buhay at humingi tayo ng tawad sa Kanya at tayo'y patatawarin niya. At ito po ang pinakamagandang kapahingahan ng ating kaluluwa, ang tanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Sabi niya po dito, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ibig sabihin, ang ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, hindi po siya sa ikakahirap natin o anumang bagay na para parusahan tayo, kundi dahil sa pagpapahalaga niya sa bawat tao, sa bawat isa sa atin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kagaya ngayon, malaya tayong makakapili kung ano ang gusto nating gawin. Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Binigyan niya tayo niyang free will o kalayaan kung saan ang ating tatahakin. Kung tayo ba ay magpapakabuti o magpapakasama. Kung tayo ba ay susunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Kaya po ang buhay ng tao, dalawa lang naman po ang patutunguhan niya. Tatanggap tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan, papunta doon sa kapahamakan, at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, andito kami, 10 ng ating mga kasamahan, ipinapahayag ang Ebanghelyo na dinadala sa puso nito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. At salamat sa Diyos, ganoon din sa mga taong sumusubaybay sa aming kapatid nito, na dumako upang paalalahanan kami na makapagdalaw man lang dito sa puok ng aming mahal na kapatid na si Sister Gwen Consejo. Salamat sa Diyos at isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. Amanya mo yung sa langit sa bangal ng magkatang kali ano ng langit. Sige sa laga ng sirin sa langit.